ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pamilin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, patuloy tayong naglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Isang paglalakbay ng paglilinis at pagbabago. Kasama si Jesus Nazareno, patungo sa krus ng ating kaligtasan. Hilingin natin na tayo maging matatag sa ating pagsunod sa Kanya, lalo na sa pakikibaka natin sa masama. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinasabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y naikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking paikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking paikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop.
Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noong pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 80, ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayoy nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Puri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa talitang may
pag-asabibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutokso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto dahil tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Unang linggo ng Kwaresma, sinimula natin noong Miyerkules ng Abo ang banal na panahon na ito. Nagpapahid tayo ng abo, nagkrus tayo sa noo upang sariwain hindi lang ang ating pagsunod sa Diyos, ngunit upang sariwain din, ipaalala ang pangako ng Diyos sa atin na siya'y magiging tapat at mapagmahal. Opo mga kapatid, yun ang lagi nating inaalala. Kaya kung napapansin nyo tuwing ako'y nagsisimula, lagi kong sinasabi, lalo na kapag nagsisimba tayo, ito'y dahil hindi mo ginusto lang. Hindi lang ikaw ang nagdesisyon, magsisimba ako, pupunta ako sa Quiapo. Kaya tayo nakapagsisimba dahil tinipon tayo ng Diyos at higit sa lahat dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Huwag na huwag po ninyong kalilimutan yan. Kung mayroon mang pinakabuod ng mabuting balita, ito'y mahal tayo ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sa kabila naman, pagpalain ka ng Diyos. Ang naniniwala na mahal sila ng Diyos at pagpapalain sila ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. Ito ang ating pinangahawakan. Kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, may 3 bagay tayong dinadagdagan at pinapaigting bilang mga Katoliko. Sakripisyo, kawang gawa, at panalangin. Kaya dapat
simula nung Miyerkules, dinadagdagan natin ang 3 bagay na ito. Sakripisyo. Ano ba ang sakripisyo nyo ngayong Kwaresma? Ano muna yung babawasan natin ngayong Kwaresma? Kawang gawa. Dagdagan ng kawang gawa. Huwag matapos ang Kwaresma na hindi tayo tumutulong. Huwag niyo sabihin, hindi naman ako mayaman, Father. Kahit maliit na bagay, kung hindi mo kayang makapagbigay ng pera, kawang gawa, tumulong ka. Maglinis ka. Halimbawa, alam mo, mayroong mga nakakatanda, hindi na kayang gawin yung mga ibang bagay. Ikaw ang gumawa, ikaw ang mas bata, ikaw ang mas malakas. May mga taong alam mo, malungkot ngayon. Kausapin mo man lang. Kamustahin mo, dalawin mo. May sakit kang kakilala. Maraming pamamaraan ng kawang gawa. Magpatawad ka. Kawang gawa yun. Panalangin. Bukod sa pagsisimba. Kasi kadalasan na natin ginagawa to. Ano yung dagdag pa? Dagdagan. At siguro sabihin niya ba, ang hirap naman, Father eh. Mahirap magbawas kasi magana ako kumain eh. Mahirap magkawang gawa. Walang-wala din ako eh. Kapos din ako, Father eh. Mahirap magdasal, magdagdag ng dasal. Busy ako eh, Father. Ang dami kong pinagkakaabalahan. Pero bakit natin kakayanin ito? Father, mahirap eh. Maraming tukso. Maraming pagsubok. Sinabi ko na, ngayong Kwaresma, hindi ako kakain ng labis. Aya ng aya naman yung mga kaibigan ko. Nagdadala pa ng pagkain. Tuwing uuwi ako, napapadaan ako. Kung saan naman doon may inuman, doon ako aayain. Minsan, di mo pa napapansin natin kung kailan ka nagpapakabait, saka dumadami ang tukso. Ayoko na sana, Father. Kung saan naman ako napaupo, doon naman yung kumpulan ng tsismisan. Sabi ko, ayoko nang magchismis. Yung nakatabi ko naman, walang ginawa, kundi bulong ng bulong sa akin. Chismis ng chismis. Parang lali akong nilalapitan pa. Anong gagawin ko? Bakit may tukso? Hindi yata ako mahal ng Diyos eh. Kung kailan ako lumalapit, doon ako lalong sinusubok. Doon ako lalong natutukso. Kaya nga, napansin niyo po mga kapatid, sa unang linggo ng Kwaresma, ang laging ebanghelyo ay tungkol sa tukso kay Jesus. Alam mo bagay, pinapaalala sa atin, maging si Jesus Nazareno, hindi nilubayan ng tukso. Kung mapapansin nyo pa nga sa Ebanghelyo, sabi, noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Doon, tinuksyo ni Satanas. Para bagay yung Espiritu pa'y nagtulak sa kanya, sa ilang, para matukso. Kaya sa mga nagsasabing, mahal ba ako ng Diyos? Bakit pinapahintulutan niyang matukso ako? Mahal ba ako ng Diyos? Bakit hinahayaan niyang dumaan ako sa maraming pagsubok? Naniniwala tayo, mahal ng Ama, si Jesus Nazareno, di po ba? Hindi tayo nag-aalinlangan na mahal ng Ama, si Jesus Nazareno. Pero nakita natin sa Ebanghelyo ngayon, pinahintulutan ng Ama matukso si Jesus Nazareno. Hindi dahil hindi niya mahal si Jesus Nazareno, kundi dahil alam niya ang lakas, pagtitiwala ni Jesus Nazareno. Alam niya na hindi pinagdududahan ni Jesus Nazareno ang kanyang katapatan
at pagmamahal. Kaya nga, sa unang pagbasa, matapos nung malaking baha, nangako ang Diyos kay Noe, ako'y magiging tapat. Hinding-hindi ko na kayo lilipulin sapagkat mahal ko kayo. Sa ikalawang pagbasa, si San Pedro, sinabi niya, si Jesucristo ay namatay para sa inyo dahil sa kasalanan ng lahat upang iharap tayo sa Diyos. Sa makatwid, mahal tayo ng Diyos. Alam niyo raw po, kung ang pinakabuod ng ebanghelyo ng mabuting balita ay mahal tayo ng Diyos, ang pinakabuod ng lahat ng tukso at pagsubok sa buhay, ang ibinubulong o hinihiyaw sa inyo ni Satanas at ng demonyo, hindi ka na mahal ng Diyos. Pag dumadaan ka sa pagsubok, may sakit ka, may sakit yung mahal sa buhay mo, ang ibubulong sa iyo ng demonyo, ayan, pinabayaan ka na. Nagpupunta ka pa man din sa Quiapo, namamanata ka pa man din, deboto ka pa man din, pero may sakit ka ngayon, hindi ka na mahal ng Diyos. Naghihirap ka ngayon, hindi umangat-angat ang negosyo mo ngayon, nagloloko ang asawa mo ngayon, pasaway ang anak mo ngayon. Bakit nangyayari ito? Hindi ka na mahal ng Diyos. Pinabayaan ka na ng Diyos. Kinalimutan ka na ng Diyos. Yan ang tukso na laging ipinapasok sa ating isipan. Kaya hindi ka magbigay, baka maubusan ako. Bakit mo naiisip na mauubusan ka? Hindi ka na kasi mahal ng Diyos, kaya mag-ipon ka na. Baka hindi ka tulungan ng Diyos pag ikaw na ang kinukulang, kaya huwag ka nang mamigay. Kaya ang oras mo, ubusin mo sa trabaho, ubusin mo sa pagkakakitaan. Huwag ka na masyadong dasal-dasal. Huwag mong sayangin ang oras mo. Binabawasan ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya napakaganda, nandito po kayo ngayon. Nagbibigay tayo ng oras sa Diyos dahil nagtitiwala tayo sa Kanya na kahit bawasan ang oras natin, bawasan kung ano meron tayo dahil ipagkakawang gawa natin ito. Bawasan sa sakripisyo dahil alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Nangako ang Diyos. Opo, dumadaan tayo lahat sa pagsubok. Katulad ni Jesus Nazareno. Tandaan niyo yan. Maging si Jesus Nazareno, dumaan sa pagsubok, dumaan sa tukso. Kaya hanggang ngayon, nakikita natin siya, pasan-pasan ng krus. At sinasabi niya sa atin, huwag niyong isipin na kapag may krus kayo, hindi na kayo mahal ng Diyos. Kasama niyo ako. At mapagtatagumpayan natin lahat ito. Tinutukso tayo ng demonyo dahil gusto niyang lumabas yung masama sa atin. Sinusubok tayo ng Diyos dahil gusto niyang lumabas ang mabuti sa atin. Nung isang araw, napanood ko, may isang guro, alam niyo kung paano siya magturo daw sa mga maliliit pang bata na lumangoy, iniitsan niya doon sa swimming pool.
Kung mapapanood nyo, parang nakakatakot, nakaagulat kasi basta iniitsa niya. At makikita nyo yung mga bata, kumpas kaway ng kaway hanggang makaahon. Pero sa unang tingin, kala mo, napakalupit naman ito. Iniitsa yung mga bata. Para bagang nilulublob mo at gusto mo pang malunod. Pero yun daw ang pamamaraan niya para mas lalo at mas mabilis matuto lumangoy yung mga bata. Kaya tayo sinusubok ng Diyos, una sa lahat, alam niya may kakayahan tayo. Minsan tayo lang ang naniniwala na wala tayong kakayahan. Alam ng Diyos, may pasensya ka. Alam ng Diyos, matapang ka. Alam ng Diyos, mabuti ka. Tayo lang minsan na nagdududa sa kakayahang iyan. Ikalawa, alam ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Kaya't pinapahintulutan niya, hindi siya minsan ang may gawa. Minsan tayo naman ang may gawa ng tukso. Ibang tao ang may gawa, hindi Diyos. Pero dahil tayo malaya, pinahintulutan niya ito mangyari. Pero kung mayroon man siyang pahintulutan, ito'y dahil naniniwala siya, may kakayahan tayo at may kapangyarihan siya. Huwag niyong kalilimutan yon. Pag tayo may pagsubok, ito'y dahil may kakayahan ka at may kapangyarihan ang Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa halip na mapalayo tayo sa Diyos, kapag tayo dumadaan sa pagsubok, maging daan ito para lalo nating mapanariwa ang ating paniniwala na mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo lumalapit kay Jesus Nazareno para turuan niya tayo, tulungan niya tayo, ano ang tugon kapag nandyan na ang krus, nandyan na ang pagsubok, nandyan na ang tukso. Upang katulad ni Jesus Nazareno na sa panimula ng kanyang paglilingkod, ang kanyang ipinahayag, narito na ang paghahari ng Diyos. At ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayong linggong ito, pinagsimba ka ni Jesus Nazareno, alam niya, may konti kang tampo at pagdududa dahil matindi ang iyong pinagdaraanan ngayon. Pero dinala ka niya rito para sabihin niya sa iyo, bagamat may krus ka, bagamat natutukso ka ngayon, bagamat may pagsubok ka ngayon, wag na wag mong pagdudahan ang iyong kakayahan, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami dahil wala kaming ibang matatakbuhan kundi ikaw. Sapagkat alam namin, mahal na mahal mo kami. Kaya nga't bagamat ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang anak ng kataas-taasan, pumayag kang matukso, pumayag kang mapagod, magutom, masaktan, upang ikaw mismo ang mag-alay ng lahat dahil sa aming mga kasalanan. Kaya nga't tulungan at turuan niyo po kami, lalo na sa panahon na kami natutukso. Mahina po kami kung kami aasa lang sa sarili naming lakas. Ngunit kung ang aming tatanganan ay ang iyong pag-ibig, awa at biyaya, mapagtatagumpayan namin ang lahat.
Patawad po kung minsan kami nadadala ng tukso. Kung minsan napapaniwala kami na hindi mo kami mahal na. Narito po kami muli ngayon, sinasariwa ang alaala ng iyong pangako at ng aming panata. Mahal na pong Jesus Nazareno, mahal ka namin. Kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang tukso tulad ni Jesus. Isama rin natin ang mga pangangailangan ng mga kapatid nating nasa matinding krisis ng buhay. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos. Maihatid nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat tao upang makamit natin ang kapayapaan, lalong-lalo na sa pagitan ng mga bansang kasalukuyang may giyera. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng bawat binyagang Kristiyano ang kinagis na nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang makakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Salubungin mo ang mga kapatid naming yumao sa piging na banal sa kalangitan kung saan ang iyong liwanag ay kanilang walang hanggang masisilayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Tulungan mo kaming makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalong-lalo na ang mga migrante at kanilang mga kamag-anak. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Pagsunod sa utos mo, nalulugod ako labis, di masukat ang
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ng pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel at isiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang pinangahawakan natin higit sa lahat ay ang pagmamahal at katapatan ng Diyos sa atin. Kaya buong galang tayo ngayong umawit at tumawag sa ating Ama sa langit. Langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang pangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po sa panahon ng pagsubok, nagdududa kami sa inyong pagmamahal at katapatan. Sa panahon ng pagpapakasakit, lumalayo kami sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Palakasin niyo po kami sa harap ng mga tukso at pagsubok.
at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, nahirapan, natukso, upang tayo'y kanyang damayan, upang siya ang ating maging lakas. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ako'y hindi lamang sa tinapay na bumubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayo, mataos, halina't magbalik loob sa mapagbatang na Diyos. Gutom tayo, maning luhod na may abot sa pusoon. Ang tao'y hindi lamang sa
namin po kasamaan ay mawiin mong tuluyan. Panginoon, aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bayang inirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawanggawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula na maging bukas palad sa ating kapwa. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay dinibon ng Diyos na kapiling niya. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na February 20, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Marcelino E. Nicasio, SVD, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa. Series 2, Matatanda at May Sakit. Inihahandog pa rin po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinaalalahanan din po ang lahat na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita,
na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa patuloy na pagpapagawa at pag-ayos ng ating simbahan. Salamat po at sana marami pang deboto ang tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Sa panahon ng tukso at pagsubok, pinapaniwala tayo ng demonyo na hindi na tayo mahal ng Diyos. Hindi ito totoo. Pinatunayan ni Jesus Nazareno, tapat at makapangyarihan ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe na dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahal tayo ng Diyos. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasampa ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno.